Natapos na po yung bidding para po sa NAIA, ano bang tawag niya? Privatization o airport modernization o PPP kung ano man ang gusto niyo itawag. Sa apat na bidders po, may tatlong pumasa sa technical requirement. Yung isa medyo hindi nakalusot karoon ng problema. Lumalabas po na ang SMC, SAC Consortium, ang nagbigay ng pinakamagandang bid po nila na sa kanilang alok po ay magbibigay po sila sa gobyerno ng 82.16% o 82% sa kanilang kita, ibabalik po nila sa gobyerno. Bukod po yan sa 30 billion na ibabayad po nila upfront. Down kaagad po yan, 30 billion at 2 billion kada taon na kanilang ibabayad sa gobyerno. Samantala, yung isang bidder po, yung GMR Airports Consortium, nag-offer lang po sila ng 33.3% na parte mula po sa kita ng airport na ibabalik po sa gobyerno. At 25.9% lang naman ang offer ng isa pang bidder na Manila International Airport Consortium. Ito po yung grupong binubuo ng ating mga Taipan dito sa Pilipinas. Yung pong binanggit po nating una, yung 82% po ang alok, SMC po yan. So madaling sabi, yan po ay San Miguel Corporation kung kayo ay pamilyar sa pangalan. Re-reviewin po ng Bids and Award Committee. Itong mga alok po yan, ito yung unang nakita po nila. Titignan po nila mga offer na pinansyal, ang mga proposal po nila kung pasok po sa mga requirement ng bidding rules. Kasi baka may mga technical po ma-disqualify pa yan. Kung papasa po sa review, kung sino man yung pumasa sa review at mananalo, maglalabas po ng notice of award sa bidder na tumutugma po ang lahat ng requirements. Hindi pa po automatic na yung SMC. Although sa unang tingin po natin, SMC po yung pinakamagandang alok at kung hindi po sila madi-disqualify o hindi mati-technical, ay matutuloy po sa kanila yan. Ayan. Pero kaya hindi pa po makapag-celebrate ng gusto kung panalo o hindi. Hinihintay pa po nilang final na desisyon. So, hindi na po talaga mapipigilan yung direction po ni Secretary Bautista na i-privatize itong Manila Airport. Pero huwag po nating kalilimutan na ang rason po ng privatization ay para paluwagin po ang airport at bigyan ng magandang karanasan ang mga gagamit po nito. Huwag po sana tayong makuha dun sa ganda lang po ng maitatayong struktura o beautification may existing na structure. Baliwala po ang mga yan kung mananatiling congested, magulo at maalinsangan ang karanasan po ng ating mga pasahero. Mapapatunayan sana na mali ang ating tinutukoy na ang dahilan po ng pagsisikip sa airport ay yung kakulangan po ng runway dahil iisa lang po ang runway po niyan. At sa kasalukuyan, halos maximize na po ang kapasidad po nito at mahirap pong magdagdag po ng mga flights pa. Kung dadami po ang flights, yan po ang magpapaluwag po ng ating airport dahil bibilis po ang biyahe. Pero sana naman, mali po tayo, mapatunayan na mali ang ating sinasabi para makaranas naman tayo ng maginhawang biyahe gamit po ang Manila International Airport. Para po sa lahat ng pakinabang po yan. Malalaman po natin sa mga darating na panahon.